Mama Colleen. Gusto ko po sanang magbahagi ng aking buhay. Pero hindi ko alam kung paano ko uumpisahan. Sana po ay matulungan niyo ako na mailabas ang matagal ko na pong kinikimkim sa aking dibdib. Mama Colleen, ako po si Chris, 44 years old. At ito po ang aking kuwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Mama Colleen, mula po nang humawak ako ng manibela, masugid niyo na po akong tagapakinig ng inyong programa. So isa po siyang tsuper. Mula po nung 6 na buwan pa lang po ako, sanggol, 6 na buwan, kinuha na ako ng tatay ko sa nanay ko. At mula po noon, hindi na po kami nagkita ng nanay Delia ko. Lumipas po ang maraming taon, Mama Colleen, after 32 years. 32 taon, wala po kaming communication ng totoo kong nanay. Mama Colleen, okay naman po ang naging buhay ko sa tatay ko at sa nakagisnan kong nanay. Tinuring po akong tunay na anak ng aking nanay-nanayan. Yun nga po, Mama Colleen, dumating pa rin ako sa punto na kung saan nag-umpisa po akong magtanong sa sarili ko na parang gusto ko pa rin mabuo yung pagkatao ko. Gusto ko pa rin makilala yung tunay kong ina. Kaya Mama Colleen, nung nauso po yung Facebook, nagtry po ako na maghanap doon. Blessing naman po na may nakilala ako na kapatid daw ng aking ina. Natuwa ako sa wakas dahil makikilala ko na yung aking tunay na nanay. Natuwa ako sa wakas at sinabi ko sa sarili ko na hahanapin ko yung nanay ko. Binigay agad ni Lord yung aking dasal. Pero Mama Colleen, parang may mali. Mali po pala na hanapin ko pa yung aking tunay na ina. Kasi yung akala ko na magiging okay, tila baga lalong lumaki yung sama ng loob ko. Oh, no! Yun bang 32 years na tinatanong ko yung sarili ko, bakit ako hindi hinanap ng aking nanay? At eto na nga, gumawa ako ng paraan, nagkita na kami. Pero Mama Colleen, lalong gusto kong kumawala or sumabog sa galit. Ang kapalit nun, Mama Colleen, kasi habang nagkukuwento siya sa mga nakalipas na wala ako sa piling niya, may mga naging kapatid ako sa ibang ama. Masakit lang po na nakapagtapos sila ng pag-aaral dahil may suporta ng nanay ko. Pero ako, napagkaitan ako at ang sakit-sakit lang sa damdamin ko. At ito pa Mama Colleen, ang masaklap, hindi nila ako tanggap. Kasi nga po, mahirap lang ako. October 20, 2012, Mama Colleen, nang nagkita kami ng nanay ko sa may Olongapo. November 2012, dinala sa Samar ng mga kapatid ko. Kaya mula nun, Mama Colleen, feeling ko, nagkamali talaga ako na hanapin ko pa ang aking ina. Mula noon hanggang ngayon, Mama Colleen, wala na po kaming communication. Kala ko ba, Mama Colleen, kayang tiisin ng anak ang magulang? Pero sa kaso ko, ang magulang,
tiniis ako. Sabi nila, kayang tiisin ng anak ang magulang pero ang magulang hindi kayang tiisin ng anak. Pero mali pala yun, Mama Colleen. Palagay niyo po, kaya ko pa bang patawarin ang nanay ko? Oh, no! Sana po ay mapayuhan niyo po ako kung ano ang gagawin ko. Kasi hanggang ngayon, oo, 44 years old na ako. Pag naiisip ko yung buhay ko na hinanap ko, ang nanay ko at ito lang yung napala ko, lalo pong bumibigat ang puso ko. Gusto ko pong patawarin siya pero paano po, Mama Colleen? Kung siya mismo walang amor sa akin. Oh, no! Hanggang dito na lang. More power and God bless. Ka-winner! Sa mga oras na ito, makakausap na po natin yung ating sharer, yung ating letter sender. Kaka-message lang ngayon na pwede natin siyang tawagan. So, subukan natin siyang kapanayamin kung ano pa yung pwede niyang idagdag sa kwento natin ngayon. Hello, magandang hapon, Chris. Magandang hapon din po. Ayan. Tama, di ba 44 years old ka na? Yes po. Oo, medyo mahina. Ayan, hello? Dito kasi ako sa loob ng namin. Nasa loob ka ba ng drum? Charot. Sa kwarto po. Oo. Ikaw ba may asawa at anak na? Opo. Ilan na anak mo? 2 po. 2. Ilang taon na sila? 6, 17 and 14. Malalaki na rin. Alam nila yung mga pinagdaanan mo? Actually, nakita po pero bata pa sila nung na-meet nila yung parents ko. Yung tatay mo, kumusta? Anong sabi ng tatay mo after mong ma-meet up yung nanay mo? Ay, patay na po. Patay na. Iba yung nag-adapt na kamulatan kong nanay, namatay na rin po. Namatay na rin. So ngayon, you are a family man with 2 children. Opo. Oo. Anyway, no, kumusta ka sa mga kapatid mo nung nakilala mo sila? Kapatid mo sa nanay? Ay, actually, yung isa lang po yung na-meet ko sa kanila, yung lalaki po na sumunod sa akin. Panganay ako, kanya. Tapos yung the rest, yung isa hindi ko po talaga totally na-meet. Pero kumusta naman nung nagkita kayo? Okay ba kayo? Okay naman siya. One time lang po kami nagkita, pero hindi na po nasundan. Kasi nga po, yun nga, yung sa kwento ko po, yung ganun yung naging ano nila sa akin. Wala na rin chat si mother. Humingi ba siya ng sorry sa'yo? O talagang parang napadaan ka lang, nagkwento ka, tapos nakinig lang siya? Paano yung eksena ninyo ni mother nung nagkita kayo nung 2012? Actually, nung nagkita po kami na 2012, yun nga po, inanap ko siya dahil sa tulong ng Facebook, nakita ko siya. Ang naging problema po nung nagkita na kami, yun, medyo hindi ko naramdaman yung wala talaga akong, sabi nga po, yung lukso ng dugo, ganyan, pero hindi ko po napili. Ang na-feel ko po sa kanya, parang gusto ko pong magtanong kaagad kung bakit. Baka naman hindi yun yung nanay mo. Sinabi naman niya siya talaga. Pero yun nga lang. Sabi rin po nung ate ko doon sa side ng tatay ko po na siya yun kasi na-meet niya daw po. Pero nung nagkita kayo, as in parang plain kamustahan lang? Ganun yung eksena? At hindi po, parang shooting po kasi nagkita kami sa Olonga po, sa palengke po ng Olonga po. Bumaba ako ng bus sa mismong tapat ng supermarket, market po ng, marketplace ng ng Olonga po. Ayun po, tumakbo siya palapit sa akin kahit nung pa lang na rin ako nakita. Umagulgol na rin siya sa iyak. Tapos niyakap niya ako. Kasi nagkilakad na po kami sa bahay niya. So may pag-iyak naman pala kahit papaano. Kahit papaano po. Oo, humingi ba siya ng sorry? Bakit iniwang ka niya? Actually, sinabi niya lang po sa akin habang naglalakad kami na yun nga po, ninakaw po daw ako ng tatay ko sa kanya nung 6 na buwan pa lang ako. So parang nilayo ka ng tatay mo. So wala siyang kasalanan. Pero bakit masama ang loob mo sa nanay mo? Kung gano'n naman pala yung kwento. Kasi po nung nagkukwento siya,
matagal niya na daw akong hinahanap. Sabi ko, ba't ako nahanap ko siya? Yun ang tanong. Eh, mali mo, tinatago ka ng tatay mo sa kanya. Hindi, ibig ko po sabihin, wala na eh. After 13 years old pa lang ako na namatay yung tatay ko. Okay, question. Humingi siya ng tawad. Basta lang, nagkwento siya. Yun lang, sinabi niya sa akin na kinuha lang ako ng tatay ko sa kanya na walang paalam. Pero yung sinabi niya na sorry kung bakit hindi kita wala pong ganun. Walang ganon. Parang bigla na lang din siyang nanlamig. Kumbaga parang, paano mo nasabi na walang amor yung nanay mo sa'yo? Kasi kung may amor po yun, hindi siya lalayo uli. So lumayo, tapos walang paramdam. One time ko lang siya nakita, one time ko lang siya na-meet. After po nun, linayo na siya uli ng mga kapatid ko. Sa Facebook, wala bang mensahe sa Facebook? Wala kayong chat? Nung una po, may communication. Nung mga sumunod na buwan, taon, wala na po. Pag nangungumusta ako, sinasabi niya po kagad, ganito po ang problema. Kasi nga po, may hirap lang ako at medyo may kaya sila. Hindi, bakit ano bang ginagawa mo? May hinihingi ka ba sa kanila para takbuhan ka? Yun nga po wala naman ko hinihingi, nangungumusta lang. O paano mo nasabi na dahil mahirap ka lang, kaya ganyan ang trato sa'yo? Hindi kaya para nagsa-self-pity ka lang? Hindi, kasi minsan tatawag ako, Ma, kamusta po? Yun lang pa, yung pa lang po yung bungad ko, sasabihin sa akin is, ay ganito na nasunugan nga kami dito. Kasi Chris, nangungumusta pa lang. Allergic na yung tao sa kamusta. Kasi kasunod niyan, baka naman. Hindi. Mali yung approach mo. Kasi ang sa akin lang kasi, kung magulang siya, dapat mas siya po yung unang dapat mga musta. Lalo na marami siyang utang na panahon sa'yo. Oo. O, gino-joke lang kita dun sa kamusta utang, ha? Tapos sasabihin niya na ganito, ganyan. Mula noon, naging talagang hindi na talaga ako tumawag sa kanya. Actually, hanggang ngayon, hindi na rin siya tumawag. Ilang taon na? Mula 2018. Tagal na rin. Mali mo walang load. Ayun lang. And, makikita ko po sa Facebook, ang saya-saya. Yung mga family nung kapatid ko, nag-i-enjoy sila tuwing Pasko, tuwing Bagong Taon. Pero ako hindi niya naalala eh. Okay. Doon gusto sumabog yung puso ko na kung bakit, yun na yung tanong lagi sa isip ko. Alam mo, minsan Chris, may mga bakit na hindi na dapat sagutin pa. Minsan, choice na lang natin para mag-let go kahit wala pang closure. I-bakit na lang natin yan, isang bakit ng alak. But kidding aside, alam mo, kung magtatanim ka ba ng sama ng loob, makakatulong ba yun sa'yo? Yun nga sa church po na pinupuntahan ko, sinabi po sa akin na, yun nga, i-let go ko, magpatawad para gumaan yung pakiramdam ko. Tama. Paano ako magpapatawad kung yung taong gusto kong patawarin, hindi man lang ako kinakausap? Alam mo, may mga tao naman na hindi na kailangang marinig pa yung sorry nila para patawarin mo sila. Minsan, ang totoong matapang, ang totoong strong, yun yung mga taong capable na magpatawad kahit wala silang naririnig na sorry. Okay. Magpatawad ka, ibigay mo yon, hindi naman para sa nanay mo, kundi para sa sarili mo yon. Yung patawad naman, you are actually forgiving yourself for not forgiving this person. For alam mo yun, dahil binubuhat mo yung bigat, kahit kung tutuusin, pwede mo namang i-let go na, kasi may sarili ka ng pamilya, hindi ka dapat nai-stress, lalo't 44 ka na, at lalo't may mga anak ka na. Diba? Nandun na tayo, nagigets ko yung punto mo na, paano mo pa natawarin hindi nga humihingi ng sorry. Ulitin ko, may mga bagay na kailangan mo na lang patawarin kahit na walang salita na naririnig from other person na anak, sorry. Sa akin naman, pinatawad ko na siya. Sa puso ko, sa isip ko, pinatawad ko na siya. Pero gusto ko sana yung maranasan ko bilang anak. Kung paano maging alagaan ng nanay. Antayin nating pumuti yung uwak. Yun. Pagputi na, sige. Pagputi na yung ihi. Hindi kasi, sinasabi mo,
na pinatawad mo na siya sa puso mo at sa isipan mo, pero iba ang kinikilos at sinasabi mo at binibitawan mo. Diba? So basically, hindi mo pwede sabihin sa akin na napatawad mo na siya. Kasi ang taong napatawad mo na talaga, wala ka ng bitterness pa sa puso mo. Actually, hindi naman po ako galit eh. Ang gusto ko lang po sana yung paano ba yung kahit minsan na may mga, siguro kung naririnig niya yun, siguro kahit paano man lang yung maalala ko bilang anak niya. Kasi, kaya lang be, ikaw na ang nagsabi. Diba? Ikaw na ang nagsabi na umiiwas siya. Ikaw na ang nagsabi na nilayuyan yung sarili niya. Walang pinagkaiba yan sa ipagsisiksikan mo yung sarili mo sa taong ayaw. Nandun na tayo, nanay mo siya. She should love you. Kahit anong mangyari, she should be there for you. Kaya lang, ganun talaga. Sabi mo nga, may mga magulang na hindi na nakayang tiisin ng anak. Siguro ganun yung nanay mo, wala na tayong magagawa, kundi ipagpasa Diyos na lang ang lahat. Kasi kung pipilitin mo yung nanay mo, nay, lumuhod ka sa harap ko, mag-sorry ka. Kahit hindi naman yun ang gusto natin. Kahit pilitin natin yung nanay na, nay, magkaroon ka ng amor sa akin, please. Wala tayong magagawa kung ayaw ng nanay mo eh. 'Di ba? So, ang akin lang, gaya ng sinasabi mo nga sa simbahan na pinupuntahan mo, dadagdag lang ako sa mga sinasabi nila. Gawin mo kung ano rin yung sinabi nila. Patawarin mo na lang, i-let go mo na lang at tanggapin mo na lang na ganun yung naging tadhana mo with your nanay. Ngayon, mag-focus ka sa pamilya mo kasi mas kailangan ka ng pamilya mo ngayon. Baka mamaya nai-stress ka, bumibigat yung dibdib mo, sumisikip ang dibdib mo, magkasakit ka pa. Paano yung dalawang anak mo? Diba? Siyempre, sa ngayon, priority ka naman yung family ko. Kaya, oo. Kasi yung feeling na talagang gusto pa, bakit? Hindi talaga maubos-ubos ang tanong na bakit sa akin, na bakit walang nakita ko na siya, bakit lumayo pa? Yun yung tanong. Hindi naman sa kanya, wala akong ginawang mali. Kasi isang beses lang kami nagkita. At hindi nasundan. Walang tanong. Sasagot. Oo. Mula elementary ako, mula nung nakuha ko yung birth certificate ko, nag-aral ako, inanap sa school. Nakita ko yung address, sumulat ako, bumabalik lang yung sulat. Tapos, nakita ko na, yun, sa Facebook na nauso yung Facebook, nahanap ko. Hinanap ko rin siya, dapat, para sa kanya kasi, dapat, hindi ko na siya hinahanap para wala nang tanong eh. O diba, may galit ka pa rin sa puso mo. Para magsalita ka na dapat hindi mo na lang siya hinanap. Parang, siguro naman pwede magagalit na. Parang nagsisi ka pa. Alam mo, wala nang regrets. Wala nang Nagkwento kasi siya eh. Nagkwento siya na sana hindi ka lumayo sa akin, nag-aaral ka ng ayos. Ang mga kapatid mo, ang ganda ng graduate ka ng PMA. Ako, hanggang high school lang, pinag-aaral ko pa sarili ko. Oo. Diba? Sakit sa akin yun. Masakit kung masakit. Pero wala na tayong magagawa para ungkatin pa yung nakaraan eh. 'Di ba? Inawala. Teka lang, tawagan uli natin siya. Ka-winner, pwede kang makisawsaw sa pinagdadaanan po ni Chris. 44 years old ng walang lugar. Hindi ko na tinanong kung anong lugar. Pero pwede kang makisawsaw 0977-7000-915. Sabi dito, Chris, sabi dito, nakaka-relate ako. Pero sa side naman ng tatay ko naman, kusang lumayo sa amin. Ni hi, ni hoy, wala. Tapos makikita mo naman sa Facebook, sobrang saya nila kasama ang kabit niya at anak ng babae niya. Kaming tunay na anak, wala man lang. 2 years old pa lang ako, kinalimutan na kami. Hanggang namatay na lang ang tatay ko, di rin namin nakita. Well, sa'yo naman, patawarin mo na lang dahil kung di dahil sa kanya, wala ka. Wag na lang kayo gumaya sa magulang mo, sabi ni Ian. O may nakarelate. Oo. Siguro nga, sa akin lang gusto ko lang talagang i-voice out na yung ganyan. Oo. Gusto ko lang okay lang naman. Mabawasan yung dinadala ko sa isip ko. Ganyan. Yes, okay lang naman na i-voice out. Pero sana after voicing out, always pray pa rin. Maganda yung ginagawa mo na pumupunta ka ng simbahan.
humahanap ka ng kausap para gumaan-gaan yung pakiramdam mo, maganda yan para unti-unti makapag-let go ka sa galit na nasa puso mo. But again, gusto ko i-remind sa'yo, Chris, you are already 44. Kumbaga, nangyari na yung mga nangyari. Ito yung naging faith natin sa nanay natin. Kumbaga, hindi naging maganda yung paglaki mo, ang dami mong regrets, ang dami mong buti pa yung mga kapatid ko, ganito, ako, ganyan. Siguro, tama na yun. Kung ano man yung nangyari in the past, ibaon na natin sa nakaraan. Nagkamali na yung nanay mo, pinabayaan ka na niya, nandun na tayo. Okay? Ang kailangan mo na lang gawin ngayon is paano yung buhay mo, paano yung pamilya mo, and gaya nga ng sinabi ni Ian, do not be like your mother. Because alam mo kung ano yung pakiramdam na mawala ng magulang. Alam mo yung pakiramdam na mawala ng atensyon ang magulang. So, ganun na lang yung gawin mo. Hindi natin kayang piliin yung magulang natin, kung pwede lang, di ba? Pero, nandun na tayo nangyari na Hindi naman natin pwedeng pilitin ngayon na nanay, magkaamor ka sa akin. Kasi kung wala talaga, wala tayong magagawa. Ngayon, gusto ko lang din sabihin sa'yo, Chris, wala kang kasalanan, wala kang ginawa, sadyang hindi lang talaga siguro okay yung nanay mo, sadyang hindi pa natin alam kung ano yung rason niya, bakit muli siyang lumayo, pero siguro ang mahalaga na lang dito kahit papaano, nabuo yung nawawalang puzzle sa buhay mo, nakilala mo yung nanay mo na hindi mo nakalakihan for how many years. Pero other than that, tuldukan na natin at mag-move forward na lang tayo. Kasi by moving forward, Chris, 'di ba? By moving forward, tinutulungan mo yung sarili mo para maging okay ka rin. Okay na yun. Magpreno na tayo. Alam ko masama ang loob mo hanggang ngayon. 'Di ba? So, but you need to wake up sa masamang bangungot and face kung ano man yung meron ka ngayon. Okay po? Okay. Pero okay yun to voice out kasi kailangan mo ng kausap, kailangan mong mailabas yan, 'di ba? And thank you for voicing it out. Thank you rin po. Salamat din. Medyo naliliwanagan po ako ng Parang ano lang yan, kuya. Pagkarelasyon, 'di ba? Kapag ayaw na sa'yo ng jowa mo, ipagsisiksikan mo pa ba yung sarili mo sa kanya? Although this is a different thing. This is a more painful thing, situation. Kasi pamilya yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero kuya, ito na lang yung tingnan mo. You are still blessed. Meron kang asawa, meron kang 2 anak. Hindi ka napagkaitan ng panahon. So yun yung ipagpasalamat natin, yung blessing na meron tayo ngayon. Tama, mali? Opo. 'Di ba? Yung iba nga dyan, college graduate, wala namang asawa. Ikaw nga, na-bless ka ng asawa at anak. Wala yan sa degree, wala yan sa kung ano yung naabot mo sa buhay, wala yan sa mayaman, sa mahirap. Ang mahalaga, ikaw ay masaya sa piling ng pamilya mo ngayon. Ang pinaka-goal natin ngayon is protektahan at maharanasan yung isang masayang pamilya na pinagkait sa'yo noong araw. Tama po ba? Opo. Amen? Hallelujah. Yun diba? Yun na lang. Kasi kuya, totoo lang, yung galit mo ngayon, ikaw lang din na magbibit-bit niyan. Sabi mo nga, habang sila, ang saya-saya sa Facebook, nakikita mo, nag-e-enjoy sila, ikaw, puro puot yung nasa puso mo, 'di ba? Parang hindi rin maganda. So, might as well alisin mo yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo. It is time para i-unload yung mga bato. Ilagay mo naman yung bulak para gumaan-gaan ang iyong pakiramdam. Okay? Sikapin ko ngayon 2023, iwan ko na tong ganito. Tama. Mali mo pag nagkaapo ka na, mali mo maiba ang buhay mo. Kaya lang 17 pa lang pala yung anak mo. Huwag muna. Wag muna, bata pa siya. Ano babae lalaki anak mo o babae lalaki? Babae lalaki po. Wow, kota ka agad Nag-family planning kayo? Hindi lang po, kaya lang talagang mas ginusto ko na po na ganito para kahit pa paano mag-aral. Hindi ko po kagaya na hanggang high school lang natapos ko dahil mahirap lang po kami. O, diba? Alam mo, ang kagandahan sa naging experience mo, Kuya Chris, ginawa mo itong
instrumento para matupad mo yung pangarap mo sa mga anak mo. 'Di ba? Alam mo yung mga pain natin, totoo lang Kuya Chris, gusto kong ito yung i-highlight sa'yo, yung mga pain natin, yung mga bigat, yung mga sacrifices na naranasan natin, that yan ay actually regalo sa atin. Alam mo kung bakit? Kasi dito tayo natutong maging grateful. Dito tayo natutong lumaban sa buhay. Dito tayo nangarap na hindi ko ipararanas sa mga anak ko ang naranasan ko noong araw. Kumbaga, that pain, you can use that as your strength. 'Di ba? At totoo, true enough. Ano ka ngayon? Pamilyadong tao na may mga anak na pinapaaral. 'Di ba? So yung pain mo, kuya, hindi yan kasumpa-sumpa. Isipin mo na naging blessing yung pain na yan para maging strong ka. Para mapuntahan mo kung nasaan ka ngayon at ano yung sitwasyon mo ngayon. Tama? So yun na lang, yun ang tingnan mo kuya. Minsan kasi akala natin, nakakasumpa naman, bakit ko pa nakilala yung nanay ko? Nakakasumpa naman, bakit ganito ako, lumaki ako mahirap? Hindi natin alam, ito actually ang naging instrumento natin para lalo tayo maging mas matatag. Tama, mali? Tama po. Diba? Kaya yun na lang yung ipagpasalamat mo, kuya. Okay, Kuya Chris. Wow. Sige, bigyan kita ng pagkakataon, baka makarating to sa nanay mo o kapatid mo sa nanay. Kausapin mo siya. Anong mensahe mo ngayon? Ako, naririnig mo to. Gusto ko pong magtanong kung bakit huli na. Magpatawaran na lang po tayo at kalimutan ng nakaraan. Kung pwede po makilala kitang muli. Kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon. Yun lang hinihiling ko. Sana ngayong 2024 ibigay sa akin ni Lord. Yun lang po. Salamat. Salamat, Chris. I know hindi talaga siya madali, lalo pamilya ang usapan dito eh. Pero ako din ang hangad ko, ngayong Pasko, maging okay yung nararamdaman mo. At hangad ko na kung ano man yung pangarap mo, sana matupad. Pero less expectation para less hurt na lang din. Okay? Salamat po, Makuling. Gumaanggaan po ang pakaramdam ko. Salamat din, Chris, sa tiwala mo. Grabe, ilang beses tayo nag-attempt mag-usap. Napaka-busy mo. Buti nga po ngayon, holiday. Wala kang biyahe, oo. Lagi ako nasa highway. Hindi ako pwedeng umawak ng cellphone pag mamaneho. Oo, tama naman yun. Siguro ito yung tamang panahon talaga para mag-usap tayo. Ito yung, alam mo, lagi kong tinitingnan yan as kung hindi umuukol sa mga ibang araw, may tamang panahon. And maybe this is the right time. So, ganun lang din sa buhay. May mga bagay na ayaw pang umukol, ayaw pang bumukol kasi ayaw pang iukol. So, baka hindi pa talaga ngayon. Kaya wag muna nating ipilit para hindi masakit. Okay? Oh, salamat po. Salamat, Chris. Thank you very much po. More power, Mama Colleen. Salamat din, Chris. Ingat ka po. Stay Thank healthy. Ayan. Si Chris, na may sama ng loob sa kaniyang ina. Anong masasabi mo para kay Chris? Madali sabihin para sa atin na patawarin mo na lang. Madali para sa atin na i-let go mo na. Pero sa mga taong katulad ni Chris, who's battling yung ganitong bigat, mahirap talaga. So, ka-winner, ano pa yung pwede mong i-advise para kay Chris? It is time for you to speak from your heart. 0977-7000-915. Mag-record ng iyong boses. I-chat mo sa DJ Mama Colleen. Pwede kang gumamit ng recorder ng cellphone mo or pag pumunta ka sa chat box, i-chat mo si DJ Mama Colleen, may makikita ka na microphone icon, long press mo yon. Then, anong sasabihin mo?
Make sure na tahimik po yung paligid, boses mo lang ang maririnig para mas malinaw po on the air. Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang aariba. Sausaw mo naman ang aming pakikinggan dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.